Wala ko giingon na to pertaining to sa Bolshevik Revolution. Unsay mga nahitabo sa mga Romanovs, resulta to ato nga revolusyon. Oh, ito na mga kabisdak, mukhang karma ang inabot ng isang bastos na bangag vlogger sa nangyayari sa kanya. Nagorgor po ang naturang vlogger. Hindi ko kilala itong hinayupak na ito, pero napanood ko po ang kanyang mga video. Sadyang napakabastos na bunganga, anak ng kagwang, puro paninira, gumagawa po ng kwento at kasiraan ng mga Duterte. Para sa akin, hindi po siya vlogger. Siya po ay trolls na kung ano-ano na lang yung mga lumalabas sa bunganga niya ay sinasabi niya. Grabe ang paninira pala sa mga Duterte itong vlogger na napaslang. Kagahapon ba ito? Hindi ko po alam, or kagabi, diyan sa Caloocan City. Pero ang mga hinayupak ng mga bangag vlogger, agad nag-content ang mga hunghang at isinisisi naman sa mga Duterte. Halatang halata ang galawan ng mga sindikato. Mantakin nyo, itong inyong kakampi, nagurgur na nga, pinagkakitaan pa ninyong mga hinayupak kayo at sabay-sabay kayo nagla-live at isinisi ninyo lahat sa mga Duterte. Ito ba yung script ninyo? Pucha, kayong mga bangag vlogger, mag-ingat kayo. Dahil madali lang po basahin ang mga nangyayaring ito at kung anong ang sinapit ho talaga ng bastos na bunganga na vlogger na ito. Tandaan nyo, ang amo ninyo ay demonyo. Kaya ingat kayong mga hinayupak kayo. Mayor Basti, nagsalita na po patungkol sa Oplan Romanov. Ang ayon sa kanya, ay dapat nga ho matuwa ang pamilya ni Ngiwem sa kanyang sinasabi tungkol sa Oplan Romanov. Dahil ito po ang pinag-uusapan sa impeachment trial. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ang Pilipinas ngayon ay sadyang napakadelikado. Mga kaliwat kanang krimina po ang laganap sa ating bansa. Ngayon, ito may isang tinamaan. Mismong supporter ni Bongbong Marcos, BBM vlogger kuno, ang nagorgor kagabi. O, ito na. At ang masaklap nito, pinagkakitaan ng mga animal, ng mga ensaymada vlogger. Hindi ko sana to i-content, kaso sobra-sobrang ginawa ho nila at pinapalabas nilang lahat na ang may kagagawan sa mga sa nangyayari dito. Sinong vlogger na yun? Hindi ko kilala yan, animal. Hindi ko nanood dyan. Kanina lang ako nanood sa kay MK Pinoy. Grabe, ang bunganga pala. Matinding mga paninira. So ito po yung balita dyan sa News 5. Political vlogger gorgor matapos pagbabarilin sa Caloocan. O, ito po yung kwento dyan. Totoong balita, ito ay galing sa News 5, no? Kasi nga, putyang ina, iba po yung pinapalabas ng mga ensaymada vlogger at mga Duterte ang sinisisi. Putyang inang script na yan. Kaya kayong mga unggoy, mga hinayupak na mga vlogger, mag-ingat kayo sa inyong mga ginawa dahil nakitaan kayo ng potential ni Baki, patay kayo dyan. O, vlogger, pinatay. Nasawi ang political vlogger na si Mima Alicia. Yan ang pangalan niya. Ano to? Totoong pangalan niya? Mima. Putangin, pangalan pa lang, Mima na, oh. Mima Alicia matapos pagbabarilin ng riding in tandem. O, riding in tandem, ha? Sa barangay 171, Caloocan City, ngayong Biyernes, July 17. So, ngayon lang pala ito nangyayari, no? Ngayon lang, oh. Ayan, oh, July 17. Dead on the spot si Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan
Sugatan naman ang kanyang live-in partner na si alias Nelboy. Bandang alas 3 ng madaling araw no, nang iparada ng mag-live-in ang kanilang sasakyan sa harap ng inuupahang bahay. Bumaba si Nelboy upang buksan ang gate nang biglang sumulpot ang riding in tandem at pinagbabaril sila. So talagang pinababa si Nelboy muna. No, saka naman nagpaputok. Ayon sa may-ari ng inuupahang bahay ng mga biktima, bagong lipat ang mga magpartner sa lugar. Inimbestigahan ngayon ng pulisya ang pagkakilanlan ng mga suspek, ang motibo sa pamamaril, kabilang dito ang posibilidad na may kaugnayan ito sa negosyong buy and sell ng mag-live-in. May negosyo palang buy and sell ito. O sa pagiging political vlogger ni Alicia. So yun yung ng News 5. Medyo okay pa nga yung post ng News 5 kasi talagang neutral, no? Neutral yung post na yan. Pero magulat-gulat ka, mayroong isang anak ng kamote, tabloid ba yan, Daily Tribune, grabing ka-obvious, kinokonek sa mga Duterte. Ganong katindi ho sila. Maliwanag, riding in tandem bumira madaling araw. So ngayon, tinitingnan kung may kinalaman sa kanilang negosyo. Ano bang negosyo na buy and sell? Polboron? O bato? Tanong lang naman. At kalilipat lang nila, bakit nagkaroon agad sila ng kalaban dyan sa lugar na yan? At alam yung lugar na pinaglilipatan. Sino ba yan si Nelboy? Ito mamaya, pag-usapan po natin yan. So ngayon mga kababayan ko, ang hindi maganda, dahil ito yung Daily Tribune, anti-DDS vlogger Mima Alicia, talagang shoot dead in Caloocan. Kinukunik nyo talaga yung DDS dyan, anti-DDS. Sa totoo lang, hindi nga kami nanonood dyan. Hindi ko nga kilala yan, Mima Alicia. Saka wala kasing kwentang yung vlog niya, paninira, hindi yung issue base. Kaya kung ikaw, DDS ka, hindi mo kailangan panoorin yan. Ang panoorin mo, yung mga issue sa lipunan na nakatutulong. Pero ang problema nga nagorgor itong hinayupak na babaeng itong bastos talagang bunganga niya. Mamaya, meron na akong i-play na video, kaunti lang, 3 minutes, kay MK Pinoy. Talagang hindi mo masikmura siya. Iba yung kanyang tabas ng bunganga. Alam mo yung bunganga nito? Yung Kent Garcia, halos pareho sila kambal. Ninyo Barsaga, pareho sila. Hindi sila nagtatakil ng mga isyu sa lipunan. Ang content nila, sirain lang mga Duterte, gawa-gawa ng kwento. Dahil alam nila, ang mga Duterte, hindi naman magsasampa ng kaso sa kanila. At alam nila, ang mga Duterte, walang gagawin masama sa kanila. Bakit? Kasi kung ang mga Duterte gagawa ng masama sa mga naputa si Ninyo Barsaga, matagal na sana, di ba? Si Trillanes, si De Lima. Kaya nonsense, yung mga content ng mga hinayupak ng mga bangag vlogger, ito pa, gumatong pa. Tingnan mo yung picture, Inday Sara pa. Gumatong pa yung Daily Tribune, anti-DDS. Like, talagang may laging DDS. Kasi nga para mag-trending ang mga hinayupak. Anti-DDS vlogger, Mima Alicia, final video before her death. Yung final video niya, nakita ko rin po yan, hindi ko na pinapanood, wala namang kwenta. Binatikos niya yung tungkol sa impeachment trial. Si Sulaika Lopez, yung balita ng mga magdala daw ng catering, ganun yung batikos lang naman niya. Inday Sara, alam naman natin yung content niya. Kahit yung pinakauna niyang video, simula na nag-vlog tong animal na to, anti-Duterte na yan. So, hindi na yan issue. Kasi huli daw, binanatan si Digong. So, si Inday Sara. So, ikukunik nyo talaga sa mga Duterte. Anak ng kamote. Ayan, last daw. Anong last? Lahat nga ng content niya, puro anti-Duterte, Duterte. Walang ibang content. Kaya, nonsense yung mga pinopost mo, Daily Tribune. Tingnan mo yung pattern. Sabay-sabay, nag-content ang mga hinayupak. Ang sinisisi ng mga ugag, ng mga ensaymada, bulager,
Wala na pong iba, kundi mga Duterte. Ang bilis nila maghanap ng masisisi. Wala pa nga pong investigasyon na nangyayari. Tinuturo na nila ang mga Duterte. O, eto na. O, yung isa, ito, PBBM vlogger, Mima Alicia, pinatumba ngayon lang. Grabe, ang tindi, no? Pinatumba ngayon lang. So, ibig sabihin, may nagutos na ipatumba siya. O, wag na natin banggatin yung channel na yan, kaya masapak ko lang yan eh. O, ito. Ngayon, dumugtong ang mga hinayupak. O, ayan, o. BBM vlogger, Mima Alicia, niratrat sa loob ng bahay. O, tingnan mo, ho. Kung pasukin nyo po yung kanilang mga content, kung ano-anong pinagsasabi, talagang live talaga sila, o. 7.1 watching. Pinagkakitaan nila yung kanilang kasamahan na nagurgor. Diyos ko. Yung kita ninyo dyan, i-donate nyo doon. Yung mga pakulay na yan sa live na yan, i-donate nyo kay Mima Alicia. Yan ang gawin po ninyo. Hindi yung hinayupak. Patay na nga yung tao. Ayan, pinagkakitaan pa ninyo. Ang tindi ng mga sinasabi nila yan, puro Duterte sinisisi dyan. Ito pa isa, oh. Lalo na tong animal na to. Puta mukha pa lang, mukhang may sakit na, oh. Ano ang nangyayari kay Mima Alicia? Sana hindi umabot sa gorgoran. Si PBBM pinagbantaan ang buhay. Si Mima Alicia kinuha ang buhay. Oh. Rip kapatid. Talaga. Pinupunta riyan nila ang mga Duterte. Lahat ng mga sinasabi nila sa channel nila, sinisisi sa mga Duterte Inday Sara. Huwag nyo nang panoorin. Kasi makadagdag lang kayo sa views. Ang tanong dito, ito pa, isa pa. Justice for Mima Alicia, rest in peace. Tinadtad ng bala, Mima Alicia. Oh. Tingnan mo, ha. Tanong ko lang po sa inyo. Napakasimple lang. No? Tingnan ang mga sitwasyong iyan. Bakit sabay-sabay itong mga bangag vlogger nag-content? At sabay-sabay na sinisisi ang mga Duterte. Kahit wala pang investigasyon, Duterte na agad ang sinisi nila. Sipin nyo yan? Putya ang mga Duterte, hindi nga nagsasampa ng kaso sa inyo. Kung paano ninyo binalahura, gurgurin pa kaya kayo, anak ng kagwang. Kung adik kayo, pwede. Adik ba kayo? Oh, sige nga. Alam nyo, karma yan. Natsambahan kayo dahil ang panahong ito, under Marcos admin, naglipana ang mga demonyo. Madaling araw yan, talagang labasan yan ng mga demonyo. Kaya kayo, mga kaibigan ko, mga vlogger, mga DDS ka man or BBM vlogger, mag-ingat po kayo. Huwag na po kayong lumabas ng madaling araw. Mas maganda sa bahay lang. Kaya na madaling araw, labasan talaga ng mga demonyo yan. At kami nakiusap sa inyo. Huwag nyo naman pong isisi agad yan sa mga Duterte. Kasi napaghalataan kayo, ganito kasi yan. Wala akong babanggiting pangalan para hindi tayo makasuhan. Alam mo sa isang sitwasyong ito, what for example, sabihin na lang natin sa pelikula, napanood natin ho ito. Merong magkalaban, may magkaaway. So ngayon may mga supporters. Kunyari ito parehong politika. Kampo ng kulay green, kampo ng kulay pula. Ngayon yung kulay pula, marami ring supporters. Grabe ang batikos ng mga vlogger ng kulay pula sa kulay green. Ito bibigyan ko yun ng senaryo. Ngayon, yung kulay pula, maraming pera. Yung kulay pula, tinitingnan niya yung mga supporter nila, grabe ang tindi ng bumabanat sa mga katunggali nilang kulay green. Alam niyo po ba na po posibleng gawin nila, dahil sindikato sila, gugurgurin nila yung kanilang supporter, mga supporters. Kaya kayong mga vlogger, kayong mga bangag supporter. Gugurgurin ng kulay pula ang kanilang mga supporters. Lalo na yung talagang matibay na bumabanat sa kulay green. Parang pagbintangan
At sisihin nila ay kulay green. At ngayon, ito ang nangyayari. Sabay-sabay nag-content ang mga vlogger. At ang sinisisi ang mga Duterte. O ngayon, pag-isipan nyo. Yung nangyayari ngayon, madali lang basahin. Kasi raulo naman din ng mga Duterte, nagugurgurin nila yung mga kaaway nila. Paniguradong sila ho ang pagbintangan. Hindi ang gawain ng mga Duterte kasi si Trillanes, putang inang buhay pang animal eh. Di ba ho? May nangyari bang masama kay Trillanes? Kung ano-anong pinagsasabi. Si Tatay Digong pinadala na sa dahig ni Trillanes. Kasabot sila ni Bungit. Pero buhay pa rin si Trillanes. Pero kayo, papatulang kayo, mga bastos vlogger, lo nyo. Hindi ganun ang mga Duterte. Bakit mas sa Davao yung mga Nograles? Oh, matindi ang bati ko sa mga Duterte. Ginurgor ba nila? Pinagurgor pa nila? Sa Davao? Wala. Walang ganun. Kasi hindi gawain ng mga Duterte yan. Kayo, magpagtyagaan ng mga Duterte, anak ng kagwang, hindi nga kami nanonood sa inyo eh. Tapos kayo pa? Sino kayo? O tingnan mo ha. Merong isang post si Sas Rogando, nakita ko ho ito. Kailan po yung post na yan? O ayan o. Yan ang ipinakita ni Sas Rogando sa kanyang post. Ang sabi ni Sas Rogando, yun yung attachment ni Sas Rogando. Sabi ni Sas Rogando, mythologizing a death. So, a BBM vlogger named Alicia Lipata, yung palang pangalan niya, aka Mima Alicia, was shot to death. May she rest in peace inside her house in Caloocan. The BBM vloggers now put the blame on the mythological Digong Death Squad. Or DDS nga, yun ang ng Daily Tribune. This implies that the only people in Lipata's life and surroundings have no priority in investigation. And it has to be the most remote. This is not proper investigation and you don't do justice to Lipata's life. Doing an open source intelligence, the most likely suspect is their tragedy is Alicia Lipata's ex-boyfriend. A police officer who she sued recently for abuse. If not her boyfriend, it will be the violent thieves. Pagnanakaw in Caloocan, where in the recent days and months, so many robbery with murder have been going on. Putang ina, sumagi. Yan yung attachment. Love triangle pala ito. Okay, ito ha. Ito ay post ng March 18, panulat ni Kapipi. Nireklamo ng sinasabing BBM vlogger na si Alicia Lipata aka Mia Fernandez Mima Alicia sa FB page and Alicia Comments YouTube ang ex-boyfriend niyang si Kyle. O ito. Ito yung ex-boyfriend niyang si Kyle pala. So yung kaninang boyfriend, sorry, hindi ko talaga yan putang ina pinapalo eh. Yung kaninang boyfriend na bumaba, akala ko ito yung ex niya. Hindi pala. Bagong boyfriend pala yun. Putang ina, love triangle. So yung kanina, sino yung? Balikan natin, anong pangalan no? Teka lang ha. Para malaman natin yung kwento kasi ang hirap naman paniwalaan yung mga ensaymada vlogger, kasi raulo mga yan. No? So yung kanina, alas 3 ng madaling araw, bagong lipat sila sa barangay 171, Sinilboy. So ibang tao po ito, iba po yung syuta. So maraming syuta, babaero ka pa, lalakero ka pala ma'am. No? Huwag kang masyadong lalakero kasi naman mahirap panahon ngayon. Kontento ka sa isa. Kaso wala na gurgor na Okay, ito si Nilboy. Ito yung present na kanyang boyfriend. Ayan, yun, linawin natin ha. Yung bumaba sila sa gate, binuksan yung gate, pagbaba ng boyfriend niya, sa kaniratrat ng riding in tandem,
itong si Alicia Mima na bastos. Sorry ha, bastos ka naman talaga. So ngayon, itong March 18 na post, ito yung ex-boyfriend niya. Pulis pala ito. Ito, ex-boyfriend niyang si Kyle. Sabi ng mga netizen, ano kaya ang ugat ng pangyayaring ito? Sa post ha, ito tuloy tayo. Sabi ng mga netizen, ang kasong bawsin ni Alicia Lipata, aka Mima Alicia, na na-file sa Pasay, na-dismiss. Itong reklamong bawsin naman nila ngayon ay sa Pasig niya na-file. So bago ito. Marami palang bisis kinasuhan. Ano kaya ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito? Ano ang katotohanan ng kwento? Patay tayo dyan. Ito na, tingnan nyo ho, mga bubonistang tanganista ni Baki. Mga ensaymadang bulager na patapon din, mga hinayupa kayo. Ito na ho yun. Ngayon, ayaw ninyo ng kamay na bakal? Para sa akin, mukhang love triangle po ito. Love triangle or negosyo. Natsambahan lang talaga siya na mga demonyo yung kaharap niya. Ngayon ako, para sa akin, Mima Alicia, rest in peace. Mukhang sa sobrang bastos mo kay Tatay Digong, tinatawag mong karton na malapit ng mamatay. Sinday Sara, kung anong pinagsasabi mo, ito ho, karma po ito para sa akin. O tingnan mo ha, panoorin lang natin ng kaunti. Pinanood ko ng buo ang video tungkol sa paninira kay VP Sara Duterte at isa-isahin natin. Putang ina mo talaga, Sara Duterte. Ano na naman tong kumakalat na balita? May kumakalat na balita, dyan pa lang, bagsak na agad. Hindi porket kumakalat, totoo. Ang chismis kumakalat, ang maling impormasyon kumakalat. Kung yan lang ang basihan mo, wala kang basihan. Malakas ang boses mo, pero tahimik ang patunay mo. Gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Ayokong manira. Ito ang pinakadelikado mong linya. Sasabihin mong ayokong manira pero kasunod puro paratang. Hindi yan pag-iingat. Pagbabalot yan ng paninira. Ang ayoko manira mo ay naging intro lang ng paninira. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tukhang-tukhang? Mga paratang, pagnakaw, pondo, kung ano-ano pa. Mabibigat na akusasyon yan. Kung may ebidensya, ilabas mo. Kung wala, hindi mo pwedeng gawing content ang akusasyon. Ang na-issue ay hindi katotohanan. Ang social media ay hindi korte. Hindi lahat ng confident magsalita ay credible na agad. Itong kumakalat na issue, kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Tingnan Uy, mo, ang tanong grabe. ko, sino yung kabembangan mo? Pinakamatindi, personal na paratang, gaya ng nagpalaglag. Ito ang pinakamabigat mong sinabi. Lilinawin natin. Si VP Sara Duterte ang tinutukoy mo. Kapag ganitong klaseng aligasyon ang binabato mo, personal, sensitibo at may epekto sa dignidad ng tao, kung wala kang ebidensya, hindi ka nagtatanong. Nagdidiin ka. At kapag nagdidiin ka sa publiko na walang patunay, paninira yan, hindi opinyon. Hindi ka nagtatanong. Nagdidikta ka ng kwento na walang patunay. Kung totoo man, kung totoo. Kung totoo man, hindi ito proteksyon. Kahit may kung, inuulit mo pa rin ang paratang. At habang inuulit mo, lalo mong pinapalakas. Hindi opinyon ang inuulit-ulit na paratang na walang ebidensya. Mga tanong na may halong panlalait. Dito, nawawala ang credibility. Kapag ang argumento mo napunta sa ganito, ibig sabihin wala kang maipakitang ebidensya. Insulto is not proof. Hindi ka kinatatakutan sa tapang mo. Pinagtatawanan ka sa kawalan mo ng ebidensya. Silent means yes? Silent means yes. Mali. Hindi obligasyon ni VP Sara Duterte na sagutin ang lahat ng chismis online. Ang katahimikan ay hindi pag-amin. Hindi porket hindi ka na pinansin, tama ka na agad. Linawin natin ha,
kapag naglabas ka ng mabigat na paratang na walang ebidensya, pwede kang managot sa cyber libel. Hindi ito biro. Kung may pruweba ka, ilabas mo. Kung wala, huwag mong gawing content ang hinala. Nakakatawa, no? Sa social media ngayon, kailangan mo extreme magsalita para lang sa clout. Nakakaawa. At kahit anong paninira ninyo kay VP Sara Duterte, hindi magbabago ang suporta namin. Kung may ebidensya, ilabas mo. Kung wala, tigilan mo ang kwento. Kasi ang tunay na matapang, hindi maingay. Kundi, may pinatutunayan. Hindi katulad mo, mema. Ayan, no? Grabe. Medyo mabigat pa nga yung mga linyahan niya. So, hindi ho talaga magandang ihimplo itong vlogger na ito. Grabing paninira. Alam mo yung bunganga ni Ken Garcia na kasama ko yan, Ninyo Barsaga na kasama ko yan, at saka ito pareho po talaga sila ng bunganga. Kaya kayo mga Ensaymada vloggers, bibim vloggers, huwag nyong ilihis ang investigasyon ng mga kapulisan. Kung gusto nyo pong makamtan ang hustisya ng pamilyang ito, kung sino yung gumurgor sa kanila, parang awa nyo na, huwag nyong i-mislead ang totoong pangyayari. Hayaan nyo ang mga otoridad na mag-imbestiga. Kasi sa nakita ko po dito, mukhang love triangle po ito. Yan po ang hindi rin nakita ng News 5. Kasi ilang bisis pala siya nagsampa ng kaso, no, doon po sa dati niyang syuta, si Kyle ba yun? Kyle, Tisoy din eh. Police ba yun? Ex niya. Na natalo din pala siya sa kaso. Eh, ayan, sa post ng ano ha. Na ngayon, may bago siyang syuta. Itong lalaki, si Neil Boy. Yung dalawa. Isa-isa lang kasi. May negosyo sila. Ano bang negosyo? Yun dapat titingnan. Ano bang negosyo mo? Kasi kung ang titingnan mo sa pagiging bibim vlogger niya, kaya ginorgor siya at nambintang kayo sa mga Duterte, di sana ubos na kayong mga bibim vlogger, kayong mga animal kayo. Sa totoo lang, di ba? Sobra-sobra kayo manira sa mga Duterte. O, tingnan nyo, balikan nyo kung anong nangyari doon kay Percy Lapid. Sige nga. Balikan nyo kung anong nangyari kay Percy. Yan din ang nangyayari ngayon dyan. Kaya kayo dahan-dahan kayo sa mga banat ninyo dahil pwede kayong gamitin ng demonyo. Dalawa lang yan. Sige nga, gurgurin ko tong isa, matinding banat sa mga Duterte. Para ang mga Duterte ang pagbintangan. Hindi yan gawain ng mga Duterte na manggurgur ng mga kalaban. Yung mga radio announcer sa Davao na bumabati ko sa mga Duterte, hinayaan lang yan. Kayo! Mga Ensaymada vlogger, buhay pa naman kayong mga animal kayo. Kaya walang basihan yung inyong mga paratang. Walang kasinsins. Gusto lang ninyo mag-content, gusto lang po ninyo manira sa mga Duterte. Kasi kung ito, tingnan mo simpleng logic lang. Kung totoong mga Duterte ang kung susuga natin itong mga animal, yung mga kagustuhan nila, yung mga nasa utak nila, bakit kayo nag-content pa kayo against Duterte? Di ba ho? Di sana tumahimik na kayo. Pero hindi kayo tumahimik. Panay-bira kayo sa mga Duterte. Bakit? Kasi nga, alam ninyo, na hindi gawain ng mga Duterte na manggurgur ng mga walang kwintang bulager na mga bayaran. Anong gagawin yan? Magsayang ng oras ang mga Duterte. Natsambahan ka lang, Mima, rest in peace. Dahil under Marcos admin, sandamakmak na mga kriminal ngayon, sikat ang mga kriminal. Mga 10BS driver, isisi nyo pa sa mga Duterte, mga buang. Natsambahan ka talaga, day. Yan ang maliwanag dyan. Kaya ikaw, sasang ka man ngayon, talagang biktima ka ng gobyernong ito para sa akin. Dahil walang pakialam ang sinusuportahan nyo na presidente sa nangyayaring mga krimen. Kayo, mga Ensaymada vloggers, huwag nyong dayain yung sarili ninyo.
magpaimbestiga kayo, magsampa kayo ng kaso, huwag niyong idaan sa mga vlog ninyo. Kasi kawawa yung kasama ninyong nagorgor na minimislead pa ninyo ang impormasyon. Yan po ang masaklap sa inyong mga animal kayo. Hindi kayo nakatulong para makakuha ng tamang hustisya sa babaeng ito. Pakinggan natin si Barbers dahil galit ito. Tingnan nyo ha. Ayaw nyo sa kamay na bakal. Pero tingnan nyo po ang nangyayari ngayon. Tingnan mo, Barbero. Dami nang nanggorgor ngayon. Pakinggan natin itong sinabi muna ni Barbero bago si Mayor Base. May nabalita nga po na isang delivery rider na nasaksak at napatay. I think this is related kay Kong Terry and kay former Kong Robert Ace Barbers. May isang delivery rider na nasaksak at napatay ng isang repeat offender daw. Ang sabi, trip lang daw niya yung pagkakasaksak doon sa rider. Yung rider may 3-year-old na anak na may autism daw. This case has stirred public opinion about the resumption ng kamay na bakal na governance. Marami nagsasabi na hindi daw it's an example daw to of the current situation sa crime na nangyayari sa Pilipinas na what I'm seeing right now is namimiss sila yung Duterte style of governance. Your comments po. Nagulat ako dun sa sinabi mo. Anyway, kinalulungkot natin ang nangyari doon sa ating rider, no? At tayo po ay nakikiramay sa kanyang pamilya. Pangalawa, itong pangyayaring ito na sinasabi nga ay trip lang. Of course, kinukundina natin 'yan, no? Hindi naman ito dapat mangyari, no? Pero gaya ng sinabi mo, Red, na ito ay repeat offender. Ang ibig sabihin lang nito, itong taong ito talagang may criminal na tendency. At hindi dahil sa administrasyon ni Juan, ni Pedro, ang dahilan kung bakit siya nanaksak. Siya ay repeat offender, siya ay isang kriminal, at dapat siya ay pinaparusahan sa ilalim ng ating batas. Now, kung sinasabi nating namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Yung ba ang gusto nating nakikita araw-araw? Yan ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan may nakikita kang tumutumba, may namamatay, at sinasabing nanlaban, at sinasabing droga ang dahilan? I guess, hindi yun yung dapat nating tinitingnan, no? Ang importante dito, yan ba ay mapapanagot sa batas? Kung siya ay nahuli at siya ay at merong ebidensya, dapat siyang managot, no? Dapat yan ikulong. Kung maaari nga mabulok sa kulungan, mas maganda, no? Dahil sa kanyang ginawa, hindi niya isinaalang-alang yung pamilya nitong rider na ito, no? Kung sasabihin niyang yan ay trip lang, mas magandang mag-trip ka sa bilibid, no? Doon mo tingnan kung yung pagiging kriminal mo dapat ba doon sa loob ng bilibid. Again, no, let me say and emphasize na hindi ho ito usapin ng administrasyon. Ito ay usapin ng tendency nitong taong ito na maging isang kriminal, no? Alam mo, Barbers, ikaw yung pinakatangang Surigao no nagiging congressman. Alam mo yung mga nagorgor, di ba? Ano ba yung mga nagorgor? Di ba mga drugista sa war on drugs? Mga kriminal, mga adik. Yan ang sa panahon ni Tatay Digong. Hindi ka natuwa doon, animal ka. Pero, yung mga nagorgor ngayon, tingnan mo itong si Mima Alicia. Hindi man yan adik. Ewan ko, hindi ko alam. Baka, hindi ko naman kilala yan. Pero biktima ho ito. Tingnan mo mga bubunistang tanganista. Sino yung gusto nyong bubulagta? Yung mga adik, mga kriminal, o yung mga inosente? Kagaya ho nito. Wag nyo kaming gawing tanga, Barbers. Ito, biktima kayo, mga bubunistang tanganista. Sabi ko nga ho, ang kriminal, hindi po yan nagtatanong kung ikaw ay BBM supporters or Duterte supporters. Basta pag nakita sila ng pagkakataon, makachimpo sila na pwede kang biktima, bibiktimahin ka. Wala nang tanungan yan. BBM ka, iligtas ka.
Kasi kapwa tayo kriminal. Duterte ka? Ay, hindi ka ligtas. Galit kami kay Duterte kasi galit sa kriminal. Walang ganun. Tingnan mo. Itong kakampi ho ninyo na disgrasya. Pakinggan natin si Mayor Basti Duterte patungkol sa Oplan Romanov. Narito po. Kamusta? Kamusta imong bisita karon yor? Okay naman, prayer gyapon. Ay, ingon siya nga kuan. Ito. Salamat daw kay di daw ibalik na po to niya yung gisulting good na kuan. Nga di daw sayon baka magtindog diri sa init ug sa bugnaw. Nya malipayon siya nga nahibaw nga na daw mo mga Pilipino gahuwat niya sa gawas na nakiramay daw. Ana siya nga nakiramay po daw siya ninyo kay nagantos mo diri sa gawas. Kunya ana siya ang humba daw, ang baho sa humba isud na lang silupin. Kunya kunay gordya mo sugot, iya na lang daw si moto niya isawa niya kanon. Mo man. Pero importante yor, okay ram kasi PRRD yor. Buwang na god. Buwang na ba? Matanda na Tapos, daw tigawang sa Tatay bitaw nga. Digong. Di na ganahan mo bangon nga na gusto lang magpahuway ba? Nga na ba? Kana maglingkod lang god. Tibok adlaw niya magtanaw maminaw lang radyo. Nga na god. Matanda na daw si Tatay Digong. Di na wala nang ganang tumayo. Si VP Inday. Ano no? Wala ko siya reaction. Kama na mo ginasurian na. Daming audience si Basti. Moro to? Napaisa. Sa impeachment yor ba, na-mention dito no, specific sa isa ka witness na sa imo daw nagsugod ang pag-discuss about sa Plan Romanov Ay, plano mo na ba? na Kung kumina ka na, mga bulok, mga tahanan. May mintog storya. Kung unsa man na ilang narrative na padulong na sila nga, na plano nga kanang nga na gud mura man na sila nagdali seryo gud. Wala ko giingon na to pertaining to sa Bolshevik Revolution. Kanya unsay mga nahitabo sa mga Romanovs, resulta to ato nga revolution. I was pertaining to the revolution. Mo na dapat ganay malipay sila kay gitambagan pa nako na sila. Dapat daw sila matuwa dahil nag-advise ako sa kanila. so ilalagay giput out of context to na statement yor just to put your name out there. Isa ba yun ang nag-una anak niya? Isa ni Ray sa anak nga Isa sa witness sa Article 4 threats ni VP Inday allegedly committed na it was you who started ay that di alam ko mo storya kay ibaw ka gamit-gamito na po na nila ana bali-baliho nila ba kay kana imong ginakuan edit-edito na nila mura gihapon. Tama ka dyan, Mayor Baste. Kasi nga, editon is splice. Tuloy lang natin ng konti. Wala man ay wala kapusdanan nga ato nang istoryahan. Kabalo naman ta nga sa context. Sila ra may nag-iimbento og kuan. Yes. Storytelling nila ba? Ang kwan lang Dili walay relevance na nga mo explain ko ang kuagi wala na kuan gyapon na nila. Kay ba mo kanina na ako ingnon para mahumanta niya. Sige ra mo tutok na ko ba nagkaon ba? Kanang gibuhat sa gobyerno karon gibutang akong amakan diha. Usa ra may pangutana ana. Wala may laing gagunit sa pusil. Kay kita mga tao, wa man tay mahimo o gobyerno atong kontra. Bisa pag kung kuha na tong revolusyon, unsa ba diha, gipreso na si Marcolita, gipreso na si Mike Defensor, si Jinggoy, tanang kontra ni administrasyon na nigipang preso na niya. Wa nay demokrasya ang ato ang nga nasod. Ang pangutana diha, musugot ba ang sundalo o pulis? Kung musugot sila, wa tay mahimo. Human. Maura na, kung musugot sila nga si Marcos magdugay diha, wa tay mahimo kay naa silang armas. Kanto ding ani rata, magaon og ukoy. Kamo mga Pilipino, naman mo mga kaila sundalo, naman mga kaila pangutan na sila, musugot ba sila ingon ana? Wa na demokrasya ang Pilipinas.
Tinuod yun kayo. Kung nakabalita kayo, Ano, kay magrally ang mga tao, ang magbantay, policeman, ang magbantay, military man. Oo. Kung masugot sila ani, wa tay mahimo. tinuod. Mao nang kinatumyanan ani tanan. Gusto nila another 27 years nga Marcos nga rehimen, di wa tay mahimo. Kay ilaha man na. Tinuod yun. Mao nang nasod nga inyong ginapuy-an karon. Awa man din mo dito. Actually, your daghang kay mga Pilipino karon na himingaw gyud sa panggobyerno pag dumala sa imong amahan ba. Kamo sa inyong estilo sa Duterte style of governance kay ang mga balita karon your Apparently, ganahan sila aning Marcos karon. Kaya nga nung nisugot man na sila nga gipamprison na ni Marcos ang tanan mo kana si Marcoleta si Juan, Mike Defensor sa flood control. tinuod. Di ba? Di ginani sila musugot na abrihan ng Blue Ribbon Committee. Yan na pa ni ugok ng presidente nga siya ay mastermind na naingon na ba na iyang igagaw. Ikalimtan ra po, di ba? Nila oh. Kung sa pa may huwato na to. Basta ayaw wala man ko gaingon nga kanang mag-uol mo ana ba pero mo nang realidad nato karon. Mo nang realidad nato karon. Musugot sila wa tay mahimo. Kasi sila gagunit sa armas, sila nas gobyerno, sila po'y gabantay anang presidente nga naa diha karon. Tinuod yun na yun. Di ba? Diretso nga storya, di pa kausa lang. Sa maigo na lang ni. Padalan your. Kaon na tabi. Moro to your. Salamat your. Enjoy eating. Kawawa yung mga hindi Bisaya. Di na kaintindi. Basta ito ang Oplan Romano bayon kay Mayor Basti Duterte ay concern lang din yan. No, concern siya sa kay Bongbong. Binigyan ko kayo ng ideya, dapat matuwa kayo sa akin. So, yung pananatili naman ni Bongbong Marcos sa pwesto kung sakaling 27 years, yun daw yung kagustuhan ng militar, mga kapulisan, dahil sila man may mga armas, ay wala daw po tayong magagawa at manatili tayong ganito ang buhay ng bawat Pilipino. O ayan na po. Kaya tayong mga Pilipino mag-ingat, mga BBM vlogger, parang awa nyo na, itigil nyo na po yung mga mislead na mga content ninyo laban sa mga Duterte tungkol sa pagkagorgor ng bastos na vlogger na ito. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipino,
ilog mo, may pag-asa.